Marshall Peak, Kabanata 5477. Zhou Longji. Habang patuloy siya sa pasulong, hindi siya nang ahas na mag-antala. Ang Wind Mist Territory ay mayroon ding Universe Temple, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa nakapunta rito si Yang Kai, kaya natural na hindi siya nag-iiwan ng marka doon. Kung hindi, sa tulong ng Universe Formation, makakatipid siya ng maraming oras. Gayunpaman, dahil ginawa niya ang paglalakbay na ito, maaari niyang iwanan ang kanyang sariling marka sa Universe Temple. Sa anumang kaso, ito ay nasa daan, kaya't maaari niyang magamit ito kapag bumalik siya. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Yang Kai ang isang sinaunang bulwagan na lumulutang sa kawalan at alam niyang nakarating na siya sa Universe Temple. Gayunpaman, bago siya magmadaling pumasok sa Universe Temple, nakita niya ang maraming cultivator na nagkukumpulan mula rito, na nagiging mga daloy ng liwanag at nagkakalat. Ang pagmamadali ng paglitaw ng mga cultivator na ito ay nagbigay kay Yang Kai ng masamang pakiramdam. Maraming cultivator na lumalabas mula sa Universe Temple, at masasabing mayroong walang katapusang daloy ng mga ito. Hindi maiwasan ni Yang Kai na magtaka kung ang lahat ng mga cultivator na maaaring tumawid sa kawalan sa buong Wind Mist Territory ay natipon dito. Kung hindi, imposible para sa isang malaking rehiyon tulad ng Wind Mist Territory na makakalap ng napakaraming Heaven Opening Realm cultivator. Pasulong, hinawakan niya ang isang binata na kalalabas lang ng Universe Temple at aalis na sana, nagtanong sa mahinang boses. Ano ang nangyari dito? Ang cultivator ay isa lamang 5th grade Heaven Opening Realm cultivator, at siya ay kasalukuyang tumatakas para sa kanyang buhay nang siya ay nahuli ng isang tao. Agad siyang nagalit at sinubukang magpumiglas, ngunit hindi siya makawala. Matalino rin siya at alam niyang ang lakas ng taong bumihag sa kanya ay higit pa sa kanya, kaya agad niyang pinigilan ang galit sa kanyang puso at nagmamadaling sinabi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero narinig ko na ang Shattered Heaven at ang isang malaking sakuna ay malapit nang mangyari sa Wind Mist Territory. Lahat ay tumatakas, kaya tumakas din ako. Shattered Heaven. Si Yang Kai ay naliligaw. Habang si Yang Kai ay tulala pa rin, ang 5th grade Heaven Opening Realm ay nagpumiglas saglit bago mabilis na tumakas mula kay Yang Kai. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Kai ang pag-uusap ng ilang tao sa malapit at mabilis na lumingon, nakita lamang ang dalawang 6th grade at isang 5th grade na nag-uusap. Tila sila ang mga pinuno ng ilang puwersa. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at, sa kanyang nakaraang karanasan, sinadyang i-activate ang kanyang 8th grade strength. Sa grupo ng mga cultivator ng 5th grade at 6th grade, ang biglaang paglitaw ng isang 8th grade ay natural na kapansin-pansin. Ang tatlong cultivator na nag-uusap ay agad na tumigil sa pag-uusap at lumingon. Lumapit si Yang Kai sa tatlo at ikinulong ang kanyang mga kamao. Ako si Yang Kai ng Star Boundary, pwede ko bang tanungin kung ano ang nangyari dito? Nang marinig ito ng tatlo ay nagliwanag ang kanilang mga mata. Ang pinakamatandang 6th grade master ay nag-alinlangan saglit bago nagtanong. Sir, ikaw ba talaga ang Starbounder Wise Master? Natural na narinig nila ang dakilang pangalan ng Star Boundary, at ang iba't ibang puwersa nila ay nais ding ipadala ang kanilang mga namumukod tanging disipulo sa Star Boundary upang magtanim upang matamasa nila ang mga benepisyo ng pagpapakain ng World Tree, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila kailanman nagkaroon ng paraan para gawin ito. Alam din nila na mayroong ilang Great Emperors sa Star Boundary na kinikilala ng Heavens and Earth doon, at isa sa kanila ang pinakanatatangi, si Yang Kai. Gayunpaman, ayon sa mga alingaw-ngaw, ang taong ito ay nag-iisa ng higit sa 1,000 taon at nawala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng isang taong tinawag ang kanyang sarili na Yang Kai mula sa Star Boundary. Oo, tumanggo si Yang Kai. Pareho silang masaya at gulat na gulat. Masaya sila dahil hindi nila nagawang makipagrelasyon sa mga taga-Star Boundary sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, nang ang Wind Mist Territory ay nahaharap sa isang malaking sakuna, talagang nakatagpo nila ang master ng Star Boundary. Ang ikinagulat nila ay si Yang Kai ay isa ng 8th grade. Ayon sa kanilang nalaman, 1,000 taon na ang nakalilipas, nang mawala sa mata ng publiko ang Starbounder Wise Master na ito, 6th grade pa lamang siya, ngunit pagkaraan ng maikling panahon, naabot na niya talaga ang 8th grade. Napakahiwaga ba talaga ng World Tree? Natural nilang inisip na ang mabilis na pagsulong ni Yang Kai sa paglilinang ay may kinalaman sa World Tree, hindi sila ignorante. Kaya lang maraming pinalaking chismis tungkol sa World Tree sa mundong ito, at hindi pa sila nakakapunta sa Star Boundary, kaya paano nila nalaman ang tungkol sa mga misteryo nito?
Ang dahilan kung bakit naisip nila na si Yang Kai ay nasa loob ng 1,000 taon ay dahil ang Star Boundary ay nagkalat ng balita. Alam ng maraming tao sa Cave Heaven Paradise ang tungkol sa pagpasok ni Yang Kai sa Black Ink Battlefield mula sa Black Territory, ngunit mahirap para sa iba na malaman ang tungkol dito, kaya maaari lamang nilang ipahayag sa publiko na si Yang Kai ay nasa hiwalay. Matapos malaman na ang kaharap nila ay master ng Star Boundary, mabilis siyang binati ng tatlo. Ang tatlong ito ay ang Sect Masters ng tatlong pinakamalaking puwersa sa Wind Mist Territory. Ang pinakamatandang 6th grade sa kanila ay ang Sect Master ng Wind Mist Sect, si Zhou Longji, habang ang dalawa pang sumunod sa pangunguna ni Zhou Longji. Sa pamamagitan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at isang Star Boundary Master noon, silang tatlo ay hindi nang ahas na maging pabaya at agad na hinayaan si Zhou Longji na ipaliwanag ang sitwasyon. Noong nakaraan, nang lumabas ang isang disipulo ng Wind Mist Sect para maglakbay, bigla siyang may natuklasang kakaiba sa kawalan. Hindi mataas ang kultibasyon ng disipulo, kaya hindi siya naglakas loob na mag-imbestiga ng padalos-dalos. Agad siyang bumalik sa kanyang sect at iniulat ang sitwasyon sa Vice Sect Master. Gayunpaman, nang tumingin siya, nagulat siya. 1 dosenang araw pa lang ang nakakaraan mula nang matuklasan ng disipulong iyon ang abnormalidad at dinala ng Vice Sect Master ang kanyang mga tao upang mag-imbestiga, ngunit ang orihinal na bahagyang abnormal na kawalan ay tila naging isang butas, kung saan ang mga bagay na parang itim na tinte ay patuloy na umaagos palabas at pinunan ang kawalan. Ang Vice Sect Master ay isang maingat na tao at agad na inutusan ang isa sa kanyang mga disipulo na imbestigahan ang sitwasyon, ngunit sino ang mag-aakala na sa sandaling pumasok ang disipulo, siya ay sisigaw at tatakas, ang kanyang buong katawan ay kinakalawang ng enerhiya ng kulay ng tinta bilang pilit niyang nilabanan. Buti na lang at hindi mahina ang lakas ng Vice Sect Master at nagawa niya itong mapasuko. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, pagkatapos na mapasuko ang alagad na ito, walang kakaiba sa kanya. Matapos siyang maingat na suriin ng Vice Sect Master at kumpirmahin na walang mali, inilabas niya ang kanyang selyo. Kasunod nito, pagkatapos ng ilang maingat na pagsisiyasat, ang lahat ng mga disipulo na nahawahan ng enerhiya ng kulay ng tinte ay tulad ng unang tao. Noong una, nahirapan silang lumaban, ngunit pagkatapos na mawala ang enerhiya ng kulay ng tinta, sila ay ligtas at maayos. Ang Vice Sect Master ay naguguluhan kung ano ang itim na kapangyarihang ito. Ang Cave Heaven Paradise ay nagre-recruit ng 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator upang lumahok sa labanan ng Spatial Territory, ngunit hindi sila kailanman nagpahayag ng anumang impormasyon tungkol sa Black Ink, kaya ang mga cultivator mula sa Wind Mist Territory ay walang ideya sa pagkakaroon ng Black Ink. Nang marinig ito, alam ni Yang Kai na may mali. Ito ay malinaw na tanda ng Black Ink Transformation. Kapag ang isang cultivator ay naagnas ng Black Ink Strength, likas nilang lalabanan ito, ngunit kapag sila ay ganap na nabura ng Black Ink Strength, hindi na sila makakakita ng kahit ano mula sa labas maliban kung siniyasat nila ang miniature universe. Kaya lang, ang miniature universe ng mga nasa ilalim ng 7th grade, ay nasa pagitan ng solid at ilusyon, kaya walang paraan upang makita ito. Sa kabilang banda, kapag naabot ang isang 7th grade Heaven Opening Realm, ang miniature universe ay magbabago mula sa ilusyon na estado tungo sa solidong pisikal na estado. Kung bubuksan ang pinto ng miniature universe, makikita ng isa ng malinaw ang mga pagbabago. Lumaki ba ang agwat sa pagitan ng Wind Mist Territory at ng Spatial Territory? Bakit ang Black Ink Strength ay tumagas ng husto? Ito ay hindi isang magandang bagay. Ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi pa dumarating, at kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, marahil ang puwang ay ganap na mabubuksan bago dumating ang Black Ink Giant Spirit God. Paano ang mga disipulong nabahiran ng itim na kapangyarihan? Nag-aalalang tanong ni Yang Kai. Bumantong hininga si Zhou Longji. Patay. Sa hindi malamang dahilan, inatake nila si Vice Sect Master Liu at pinatay siya kaagad. Sa kasamaang palad, kahit na nakatakas si Vice Sect Master Liu, nahawahan din siya ng enerhiya ng kulay ng tinta at napilitang bumalik sa sect. Bago siya tuluyang masira ng enerhiya ng kulay ng tinta, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam at nakiusap itong si Zhao na patayin siya. Mapapatay lang siya ng Zhao na ito. Si Vice Sect Master Liu ay isa ring 6th grade, isang bihirang master sa isang puwersa tulad ng Wind Mist Sect. Sumakit ang puso ni Zhou Longji sa kanyang pagkamatay. Biglang, seryosong tumingin sa kanya si Yang Kai at iniunat ang kanyang kamay para hawakan siya. Nagulat si Zhou Longji at hindi alam kung bakit siya inatake ni Yang Kai, ngunit nang lalaban na siya, hinampos siya ni Yang Kai sa balikat, dahilan para hindi siya makagalaw.
Kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na sumalakay sa kanyang katawan at sinisiyasat ang kanyang paligid. Ngayon lang niya naintindihan ang ginagawa ni Yang Kai, kaya agad niyang ipinaliwanag. Magtiwala ka, Lord Yang. Dahil alam ng Zhao na ito kung gaano kakaiba ang enerhiya ng kulay ng tinte na iyon, hindi niya hahayaang mahawahan siya nito. Kinumpirma rin ni Yang Kai na walang mali sa lalaking ito at agad na tumango. Ang Black Ink Strength ay lubhang taksil, at ang mga napinsala nito ay magiging Black Ink Disciples. Sa itsura nila, wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao, patawarin mo ako kung nasaktan kita. Black Ink Strength. Black Ink Disciple. Nagkatinginan ang lahat, ito ang unang beses na nakarinig sila ng ganoong bagay. Bumantong hininga si Yang Kai at nagtanong. Natanggap mo na ba ang tawag sa Cave Heaven Paradise? Tumango naman silang tatlo bilang pagsang-ayon. Ang ilan sa mga cultivator mula sa kani-kanilang pamilya ay nakatanggap din ng utos na magtipon sa Shattered Heaven. Ang lahi ng tao ay may isang matandang kaaway, ang Black Ink Clan, at ang Black Ink Strength ay ang kapangyarihan na kinokontrol nila. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lubhang kinakaing unti-unti, at kapag nahawahan na, hindi na ito maaalis. Tulad ng iyong Vice Sect Master at iyong iba pang juniors, sa kalaunan ay magiging Black Ink Disciple ka at mawawala ang iyong tunay na ugali. Sa daan-daang libong taon, ang Cave Heaven Paradise ay nakikipaglaban sa Black Ink Clan sa isang larangan ng digmaan, na pumipigil sa kanila sa pagsalakay sa 3,000 mundo. Nagulat si Zhou Longji at ang iba pa. Hindi namin alam ang tungkol dito. Umiling si Yang Kai. Ito rin ay dahil sadyang itinago ito ng Cave Heaven Paradise, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda, kaya kailangan kayong mag-ambag ng mga second-class na puwersa. Biglang naintindihan nilang tatlo. Halimbawa, bakit biglang maglalabas ng utos ng pagpapatawag ang Cave Heaven Paradise para i-recruit ang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm cultivators ng kanilang pamilya? Ito ay hindi lamang ang Wind Mist Territory, sa pagkakaalam nila, ito ay pareho sa lahat ng dako. Nahulaan din nila na ang Cave Heaven Paradise ay nakatagpo ng isang uri ng malakas na kaaway, ngunit hindi nila alam na ang kaaway na ito ay nakipaglaban sa Cave Heaven Paradise sa loob ng daan-daang libong taon. Mabilis na nagtanong si Zhou Longji. Kaya ang black hole sa Great Territory na ito ay sanhi ng pagsalakay ng Black Ink Clan. Tama iyan. Ano ang sitwasyon ngayon ng black hole na iyon? Nag-aalalang sabi ni Zhou Longji. Napakabilis itong lumalawak, at lumalawak din ang lakas ng kulay ng tinta. Wala kaming ibang pagpipilian, kaya nagpadala kami ng mga utos sa iba't ibang puwersa na umalis sa Wind Mist Territory bago gumawa ng anumang karagdagang mga plano. Nang gawin niya ang desisyong ito, sinalubong si Zhou Longji ng maraming pagtutol. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Mist Sect ay naitatag sa Great Territory na ito sa loob ng 10,000 taon, at ang buong pundasyon ng sect ay narito, kaya paano nila ito basta na lang tatalikuran? Gayunpaman, matapos maranasan ang pagguho ng Black Ink Strength sa mga disipulo at Vice Sect Master at makita ang mabilis na lumalawak na black hole, nanindigan pa rin si Zhou Longji at nagpasyang hayaang umalis muna ang Wind Mist Sect mula sa Wind Mist Territory. Sa sandaling kumalat ang balita, sumunod din ang iba pang mga sekta, ngunit karamihan sa kanila ay nanatiling hindi kumikibo. Sa maliliit na puwersang ito, pagkatapos umalis ng Wind Mist Sect at ng iba pang dakilang sects, sila ang magiging pinakamalaking puwersa sa Wind Mist Territory at maaaring maging pangalawang class sect sa hinaharap. Marshall Peak, Kabanata 5478. Lahat ng paghihirap. Minsan, ang panganib ay isang pagkakataon din. Para sa mga cultivator na nahihirapan sa ilalim, ang gayong pagkakataon ay natural na dapat nilang hawakan. Mabuti ang ginawa mo, tumango si Yang Kai. Bagaman hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa black hole, base sa kasalukuyang sitwasyon, ang Wind Mist Territory ay nakatadhana na hindi maging mapayapa. Kung ang Wind Mist Sect ang nagkusa na umatras, marahil ay maiiwasan ang isang sakuna. Mabilis na sinabi ni Zhou Longji. Napakabait ni Lord Yang, pinoprotektahan lang ng Zhou na ito ang kanyang sarili. Tumango si Yang Kai at biglang nagtanong. May mapupuntahan ka ba? Nagkatinginan si Zhou Longji at ang dalawa pa bago umiling. Wala nang mapupuntahan ngayon. Dati, noong naghahanda silang umatras, nagpadala si Zhou Longji ng mensahe sa isa pang pangalawang klase na puwersa sa kalapit na Great Territory, na gustong magtago doon ng ilang panahon. Gayunpaman, kahit na ang relasyon sa pagitan ng dalawang puwersang ito ay medyo maganda, hindi naging madali para sa kanila na sumang-ayon sa kahilingan ng sekta. Kung ang Wind Mist Sect ay may anumang malisyosong intensyon, hindi magiging maganda ang kanilang sitwasyon.
Sa makatuwid, bagamat nagpasya si Zhou Longji at ang iba pa naganap na iwanan ang Wind Mist Territory, talagang walang magandang lugar para puntahan sila, kaya isang hakbang lang ang magagawa nila. Kung sila ay mapalad, maaari silang makahanap ng isang great territory na walang anumang malakas na puwersa na nagbabantay dito upang tumira, at pagkatapos makita ang mga pagbabago sa panig ng Wind Mist Territory, maaari silang gumawa ng mga karagdagang plano. Pumunta sa Star Boundary. Bumantong hininga si Yang Kai. Malabo niyang nararamdaman ang mga paghihirap na kinakaharap ni Zhou Longji at ng iba pa. Ngayong ang lahat ng Great Territory ay may sariling puwersa, sino ang madaling tatanggap sa kanila? Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Zhou Longji at ang iba pa. Talaga bang makakapunta kami sa Star Boundary? Kung maaari silang pumunta sa Star Boundary, hindi banggitin na ang Wind Mist Territory ay haharap sa isang malaking sakuna, kahit na walang pagbabago, maaari pa rin silang lumipat. Tanong ni Yang Kai, bakit hindi ka makakapunta sa Star Boundary? Sa pakikinig sa tanong ni Yang Kai, biglang naalala ni Zhou Longji na ang lalaking ito sa kanyang harapan ay nag-iisa ng higit sa 1,000 taon, kaya marahil ay hindi niya alam ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Star Boundary. Nakakagulat, ipinaliwanag ni Zhou Longji. Natatakot ako na hindi ito alam ni Lord Yang, ngunit ang kasalukuyang Star Boundary ay hindi isang lugar na maaaring pasukin ng sinuman dahil lang sa gusto nila. Ang pagpasok sa Star Boundary ay nangangailangan ng patnubay ng iba't ibang Cave Heaven Paradise o mga katutubong puwersa ng Star Boundary, at ang lahat ng mga lugar na ito ay limitado. Ngayon lang napagtanto ni Yang Kai na ang World Tree sa Star Boundary ay lubhang kaakit-akit sa sinumang cultivator. Kung walang ganoong mga paghihigpit, malapit nang mapuno ng mga tao ang Star Boundary. Napagtanto ito, hindi makapagsalita si Yang Kai ng masyadong kumpiyansa, baka hindi niya matupad ang kanyang pangako. Saglit na nag-isip, kumuha siya ng Jade Slip at nagpadala ng ilang impormasyon kasama ang kanyang Divine Sense bago ito ibinigay kay Zhou Longji. Dalhin mo ito sa High Heaven Palace sa Star Boundary, may mag-aayos para sa iyo doon. Tuwang-tuwa si Zhou Longji. Sa isang token na personal na ipinagkaloob ng Master ng Star Boundary, hindi magiging problema ang pagpasok sa Star Boundary. Kung maaari man siyang manatili o hindi sa Star Boundary, si Zhou Longji ay walang anumang inaasahan. Gayunpaman, kahit na hindi siya maaaring manatili sa Star Boundary, maaari pa rin niyang tanggapin ang pananatili sa Great Territory kung saan matatagpuan ang Star Boundary. Kung tutusin, ang pavilion na pinakamalapit sa tubig ang unang nasiyahan sa liwanag ng buwan. Marahil sa hinaharap, magkakaroon ng ilang natatanging mga disipulo mula sa Wind Mist Sect na maaaring pumasok sa Star Boundary upang linangin at magbigay ng kaluwalhatian sa kanilang sect. Natural na lubos siyang nagpapasalamat kay Yang Kai. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi lang ikaw, kailangan kong magdala ka ng maraming tao mula sa Wind Mist Territory hanggat maaari. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Itong Great Territory. Natatakot ako na hindi ito magiging mapayapa. Sumikip ang puso ni Zhou Longji at gusto niyang magtanong, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili na gawin iyon, kaya napahawak na lamang siya sa kanyang mga kamao at sinabing, magtiwala ka, Lord Yang, ipapadala namin ang aming mga disipulo sa iba't ibang lugar sa Universe World at Spirit Provinces upang magpadala ng salita. Kung may gustong sumunod sa atin, hindi natin sila pababayaan. Tumanggo si Yang Kai at nag-isip saglit bago sinabing, mayroon akong ilang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, kaya mag-leave muna ako. Gayun din, habang papunta ka sa Star Boundary, subukang ipakalat ang balita tungkol sa Black Ink Clan at sa Black Ink Strength. Kung may gustong sumunod sa iyo, dalhin mo sila. Mataimtim ang ekspresyon ni Zhou Longji nang napagtanto niya ang kabigatan ng sitwasyon mula sa tono ni Yang Kai, kaya natural siyang sumang-ayon ng may paggalang. Hindi na nanatili si Yang Kai. Matapos tanungin ang lokasyon ng black hole, nagmamadali siyang umalis. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Yang Kai, bahagyang kumunat ang noo ni Zhou Longji. Bagaman ang Lord Yang na ito ay hindi gaanong sinabi, mula sa kanyang sinabi. Natatakot ako na isang malaking sakuna ang sasapit sa Wind Mist Territory. Tumanggo ang mga pinuno ng dalawa pang puwersa. Hindi sila tanga at natural na may sariling mga haka-haka. Kung ang sitwasyon ay hindi naging napakasama, paano nagawa ni Yang Kai ang gayong pagsasaayos? Ang dahilan kung bakit sila ipinadala sa Star Boundary ay dahil naramdaman ni Yang Kai na kung ang Black Ink Clan ay talagang sumalakay sa 3,000 mundo, ang Star Boundary, na siyang duyan ng Heaven Opening Realm, ay malamang na maging huling kanlungan para sa human race. Maaaring iwanan ang iba pang Great Territories, ngunit ang Star Boundary lang ang hindi maaaring iwanan.
Hanggat umiral ang star boundary, magkakaroon ng pagkakataon ang human race na mag-counterattack. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay dumating si Yang Kai sa lokasyon ng lusot ng Wind Mist Territory. Pagtingin niya sa paligid, nadurog ang puso niya. Nakita niya ang isang napakakapal na black ink strength na bomb alot sa kawalan, na naging isang higanteng itim na ulap ng tinta. Ang kadalisayan ng black ink cloud na ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Yang Kai, at maging ang black ink strength na ginagamit ng Royal Lord ay mukhang hindi kasing yaman ng lugar na ito. Lahat sa loob ng 10 milyong kilometrong radius ay natatakpan ng itim na kulay ng tinta, at mabilis itong lumalawak. Nararamdaman pa ni Yang Kai ang pagbabago-bago ng space principle mula sa black ink cloud. Ang mga bagay ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Parang ang depektong ito sa Wind Mist Territory ay malapit ng masira. Kasabay ng pagdating ni Yang Kai, ang labanan para sa spatial territory ay umabot na sa kasukdulan nito. Ang human race at Black Ink Clan ay nagbuhos ng malaking bilang ng mga tropa sa direksyong ito, na pinupuno ang buong void. Umaatungal ang dragon, iyak ng phoenix, at maraming divine spirit ang umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Nagmamadaling bumalik ang mga old ancestor Xiao Xiao, at ang balitang ibinalik niya ay nagpalungkot sa lahat ng master ng 9th grade human race. Isa pang Black Ink Giant Spirit God ang nagising at nagmamadaling lumapit. Sa tulong ng Divine Spirit at ng mga reinforcement mula sa iba't ibang great territories, nagkaroon na ngayon ng kaunting bentahe ang human race. Kung ang Black Ink Giant Spirit God na iyon ay susugod, lahat ng kanilang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng Old Ancestor Xiao Xiao na makipag-ugnayan sa Phoenix Clan's Phoenix Empress, na hinihiling sa kanya na aisil ang gateway sa pagitan ng Shattered Heaven at ng Spatial Territory. Nang marinig ng Phoenix Empress ang balitang ito, agad siyang sumugod sa gate. Sa mga tuntunin ng mga nakamit sa Space Principle, hindi siya mas mahina kaysa kay Yang Kai. Kung magagawa ito ni Yang Kai, natural na magagawa niya ito. Sa katunayan, nang umatras ang Dragon at Phoenix Clan at ang human race mula sa Northern Pass, nasil niya ang gate ng Shattered Heaven at Black Ink Battlefield, ngunit ito ay muling binuksan ng Black Ink Giant Spirit God. Ito rin ang dahilan kung bakit nakita ni Yang Kai na lumawak ang pinto, dahil pinunit ito ng Black Ink Giant Spirit God. Matapos salakayin ng Black Ink Clan ang Spatial Territory, gusto niyang gamitin muli ang parehong trick, ngunit sa kasamaang palad, masyadong halata ang kanyang layunin, kaya hindi siya binigyan ng Black Ink Clan ng pagkakataon na gawin iyon. Sa kabutihang palad, naroon pa rin si Yang Kai. Sa pagbagsak ng Black Ink Giant Spirit God at ang pagkakabuhol ng Giant Spiritual God, hinarangan ni Yang Kai ang pasukan at wala ng lakas ang Black Ink Clan na buksan ito, nakatumbas ng pagputol ng kanilang mga reinforcement. Alam ng Phoenix Empress na ang pagsasara sa gate ay pansamantalang solusyon lamang at maaari lamang magantala ng panahon, ngunit ngayong umabot na sa puntong ito, hindi na siya maaaring maupo at panoorin ang pag-atake ng Black Ink Giant Spirit God. Hindi naging mahirap para sa kanya ang pagsil ng gate, at hindi nagtagal, ang gate na nagdudugtong sa Shattered Heavens at Spatial Territory ay nagambala at nasil. Gayunpaman, bago pa man siya makahinga ng maluwag, ang selyadong tarangkahan ay biglang naging mas magulo, at hindi nagtagal, isang malaking kamay ang tila tumusok sa mga sapin ng mga sagabal at sumabog sa Spatial Territory. Sa ibabaw ng higanteng kamay na iyon, ang itim na kulay ng tinte ng palad ay lumundag habang ang isang nakakatakot na presyon ay kumalat mula rito, na naging dahilan upang mamatla ang kalapit na mga sundalo ng human race. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang higanteng kamay at hinawakan ang gilid ng gate, na punit ito. Bagamat sinubukan ni Old Ancestor Xiao Xiao at ng Phoenix Empress ang kanilang makakaya na pigilan ito, hindi nila nagawang labanan ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God. Hindi nagtagal, isang malaking siwang ang lumitaw sa pinto, at isang higanteng ulo ang lumitaw, ang kulay itim na tinte nito ay kumakalat na parang tubig. Ang mga kalapit na sundalo ng human race ay tumatakbo na parang umiiwas sa mga ahas at alakdan na sinusubukang iwasang mahawa, ngunit nahuli pa rin sila. Ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God ay higit na malaki kaysa sa Royal Lord, kaya kahit na ito ay 6th grade, sila ay magiging isang Black Ink disciple sa napakaikling panahon. Sa kabutihang palad, lahat ng mga sundalo ay may extrang purifying Black Ink pills, kaya nang maramdaman nilang may mali, mabilis nilang nilamon ang mga ito upang maiwasan ang sakuna. Ang hukbo sa harap nila ay natural na napansin ang anomalya sa likod nila, at ang 9th grade old ancestors ay napansin din ito, ngunit walang sinuman sa kanila ang may lakas na tumulong sa kanila. Isa-isa,
Alam ng mga Royal Lord ng Black Ink Clan na ang plano ng Black Ink Clan ay umabot na sa isang kritikal na punto, kaya walang sino man sa kanila ang natatakot sa kamatayan habang patuloy nilang pinipigilan ang 9th grade old ancestors. Sa isang kisap mata, ang labanan sa pagitan ng mga nangungunang puwersa ng dalawang lahi ay naging lubhang mainit, at sa oras na kinakailangan upang pakuluan ang isang tasa ng tsaa, ang 9th grade old ancestor at ang Royal Lords ay parehong namatay. Ang Black Ink Giant Spirit God ay umatras, ngunit ito ay kasing ganda pa rin ng isang bundok. Tila hirap na hirap itong dumaan sa tarangkahan, ngunit kahit na binugbog ito ng Old Ancestor Xiao Xiao at ng Phoenix Empress, hindi ito nagpakita ni Katie Ting na intensyon na umatras. Matapos ang oras na tumagal para masunog ang isang insenso, ang Black Ink Giant Spirit God sa wakas ay lumabas sa portal at itinatag ang sarili sa spatial territory. Ang walang limitasyong presyon ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang mga cultivator na may mas mababang antas ng paglilinang ay nadama na para silang tinamaan ng bagyo. Ang lahi ng tao ay malapit ng masira, tanging ako, si Mo, ang walang hanggan. Ang Black Ink Giant Spirit God ay umungal, na para bang inilalabas nito ang sakit ng pagkakulong sa hindi mabilang na taon. Agad nitong itinaas ang kamay at hamampez. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ipinulupot ni Phoenix Empress ang sarili sa Old Ancestor Xiao Xiao at nag-teleport palayo. Nang muli siyang tumalikod, ang Black Ink Giant Spirit God ay napabalikwas at humagalpak ng tawa habang humahakbang ito patungo sa butas. Sa daan, ang Black Ink Strength ay lumundag at ang hukbo ng human race ay umatras. Sa ganoong larangan ng digmaan, ang biglaang paglitaw ng isang hindi mapigil ang Black Ink Giant Spirit God ay isang sakuna lamang para sa human race. Maraming Heaven Opening Realm Cultivator na katentong lang sa larangan ng digmaan ang nawalan ng gana na lumaban. Dumating sila dito sa ilalim ng utos ng Cave Heaven Paradise at hindi pa sila nakilahok sa ganoon kalaki at madugong labanan noon. Kung ito man ay ang kanilang mental na katatagan o kakayahang umangkop, sila ay mas mababa kaysa sa mga cultivator mula sa Cave Heaven Paradise. Kahit na may Old Ancestor Xiao Xiao at buong lakas ng Phoenix Empress, mahirap pa rin para sa kanila na pigilan ang pagsulong ng Black Ink Giant Spirit God. Ang kanilang orihinal na kalamangan ay mabilis na naging balanse ng kapangyarihan, at pagkatapos ay naging disadvantage. Matapos ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay dumating sa Spatial Territory Battlefield, ito ay sumabog na may hindi maisip na lakas ng labanan. Martial Peak, Kabanata 5479. Isang tao. Wala pang kalahating araw, itong Black Ink Giant Spirit God na nakapasok sa spatial territory mula sa Shattered Heaven ay dumating sa butas. Sa lugar na ito ay ang bangkay ng isa pang Black Ink Giant Spirit God, ang clone ni Mo na lumabas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Pagkamatay nito, ang mayamang Black Ink Strength na nakatakas mula sa katawan nito ay naging isang itim na dagat ng tinte na sumasakop sa buong kalangitan. Dahil sa pagkakatago ng clone ni Mo sa dagat kaya ang Black Ink Clan ay nakapagpadala ng 3 8th grade Black Ink Disciples nang walang nakakapansin. Sa puntong ito, lahat ng plano ng Black Ink Clan ay naisagawa na, at ang human race ay walang kapangyarihan na pigilan sila. Ang Black Ink Giant Spirit God ay dumiretso sa kanila. Walang sino man sa human race ang makakapigil nito, kahit ang mga Divine Spirit. Nang umabot sa puntong ito, ibinuka nito ang bibig at huminga ng malalim, dahilan upang ang malawak na dagat na itim na tinte ay iguguhit patungo dito na parang balyena na nilalamon ang dagat. Sa isang saglit lang, ang itim na dagat ng tinte na pumuno sa kawalan ay ganap na hinigop nito, at sa pagpapakain ng Black Ink Strength na naiwan ng clone, ang orihinal na malupit na Black Ink Giant Spirit God na ito ay lalong lumakas. Kung wala ang itim na tinte na dagat ng pagtatago, ang sitwasyon sa rehiyong ito ay malinaw na ngayon. Ang malawak na kalawakan na ito ay parang isang manipis na lamad, na pumipilipot at nabubulok sa mga alon ng liwanag. Sa likod ng mga alon ng liwanag na ito, may malabong itim na kulay ng tinte na lumulubog, at habang ang itim na kulay ng tinte na ito ay lumundag, ang manipis na lamad ay lalong nagiging hindi matatag, na parang maaaring masira anumang oras. Marami sa mga master ng 9th grade ng human race ang nag-alab sa galit. Paanong hindi nila malalaman na natapos na ang plano ng Black Ink Clan? Kapag ang Great Territory Barrier, na parang manipis na lamad, ay nasira, ang Spatial Territory at Wind Mist Territory ay ganap na magkakadugtong. Sa hitsura nito, hindi ito magtatagal. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay papalapit na mula sa lahat ng direksyon, halatang pinamumunuan ng Black Ink Giant Spirit God upang ipagtanggol ang rehiyong ito. Ang human race at Black Ink Clan ay hindi kailanman huminahon sa pakikibaka para sa rehiyong ito, at ngayon halos 80% ng kanilang mga puwersa ay natipon malapit sa rehiyong ito.
Dati, ilang beses nang nagpalit ng kamay ang kontrol sa rehiyong ito, minsan ay kinokontrol ng human race at minsan ng Black Ink Clan. Kahit sa ang panig ito, hindi ito maaaring sakupin ng matagal. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong Black Ink Giant Spirit God, at pagkatapos lamunin ang natitirang Black Ink Strength na naiwan ng clone, mas lumakas ang aura nito. Hindi magiging madali para sa human race na agawin ang espasyong ito mula sa mga kamay ng Black Ink Clan. Sa ilalim ng utos ng 9th grade old ancestors at army commanders, nagsimulang palibutan ng iba't ibang hukbo ng human race ang rehiyong ito. Sunod-sunod na lumitaw ang makapangyarihang mga divine spirit at nakipag-ugnayan sa iba't ibang hukbo upang lipulin ang Black Ink Clan, na inilabas ang kanilang mga secret technique at artifact, na naging sanhi ng pagkalante ng aura ng buhay. Ang mga pag-atake ng human race ay muling naitaboy, at ang Black Ink Giant Spirit God na sumugod mula sa Shattered Heaven ay sinira ang balanse sa pagitan ng dalawang lahi. Hindi ito madalas umatake, at kapag nag-away ang dalawang karera, tahimik itong uupo sa hangin, ngunit sa tuwing umaatake ito, dala nito ang lakas ng kulog. Kahit isang 9th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi ito makakalaban, at kapag nagsanib puwersa ang Dragon Emperor at Phoenix Empress ay magagawa nila. Ito ay puspusan, tulad ng pag-iyak. Hanggang sa ilang sandali lang ay biglang ibinaling ng Black Ink Giant Spirit God ang ulo nito patungo sa puyo ng tubig at malamig na bamantong hininga bago itinapat ang palad nito patungo dito. Ang territory barrier na orihinal na marupok tulad ng manipis na lamad ay naging mas mahirap na paglabanan ang hampas ng palad na ito at nagsimulang pumutok na parang spiderweb. Hindi lang iyon, sa kabilang panig ng territory barrier, pinaalis din si Yang Kai sa lakas ng suntok, at pagkatapos lamang niyang lumipad ng 10 milyong kilometro palayo ay nagawa niyang patatagin ang sarili. Sa isang malakas na sumpa, inactivate ni Yang Kai ang kanyang space principle at nag-teleport palayo, muling dumating sa harap ng territory barrier. Dati, nakipaghiwalay siya sa Wind Mist Sect at sa iba pa at sinunod ang kanilang mga direksyon upang mahanap ang butas na ito. Sa sandaling nakita niya ang eksenang ito, hindi na siya nagdalawang isip at agad na naghanda upang palakasin ang butas na ito. Hanggat nagtagumpay siya, hindi siya maglalakas loob na sabihin na mapipigilan niya ang susunod na plano ng Black Ink Clan, kahit papaano ay maantala niya sila ng ilang sandali. Mayroon ding isang tao na malapit nang mamatay dito, tulad ng Yeming na nakilala niya sa Divine Spirit Ancestral Land. Hindi niya alam kung saang Cave Heaven Paradise nagmula ang taong ito, ngunit isa rin siyang 8th grade. Dahil daladala ni Yeming ang soul clone ni Mo at gumamit ng secret technique para gisingin ang Black Ink Giant Spirit God, hindi nakayanan ng kanyang katawan ang bigat at nasa panganib ang kanyang buhay. Kasama ang mga karanasan ni Yeming, paanong hindi mahulaan ni Yang Kai kung ano ang nangyari sa 8th grade na ito. Dala rin ng taong ito ang soul clone ni Mo. Ngayon, inilabas na niya ang soul clone para sirain ang territory barrier na kumukonekta sa lugar na ito sa spatial territory. Namumula ang mukha ni Yang Kai. Sa lahat ng oras na ito, naisip niya na ang Black Ink Giant Spirit God na nagising sa Divine Spirit Ancestral Land ay pupunta rito, at ang dahilan ng haka-haka na ito ay dahil sa sinabi sa kanya ni Luan bago siya namatay. Si Luan ang nagsabi sa kanya na ang spatial territory ay konektado sa labas ng mundo, kaya hindi ito matatag. Gayunpaman, kung ang Black Ink Giant Spirit God ay magmadali sa pasukan na iyon, magagawa nitong makipag-coordinate sa Black Ink Clan sa spatial territory at tuluyang makapasok dito. Ngunit ngayon, tila hindi ganito ang plano ng Black Ink Clan. Hindi na kailangang pumunta rito ang Black Ink Giant Spirit God, dahil mayroon ng 8th grade Black Ink Disciple dito na may soul clone ni Mo. Napakalakas ng soul clone ni Mo, kaya paano ito haharangan ng isang territory barrier lang? Niloko siya ni Luan. Kung ganoon nga ang kaso, nangangahulugan ito na sa huling sandali, hindi pa nabawi ni Luan ang kanyang tunay na pagkatao at isa pa rin siyang ordinaryong Black Ink Disciple. Gayunpaman, si Yang Kai ay likas na ayaw paniwalaan ito. Matapos direktang ma-promote sa 6th grade, ang master ng 8th grade na iyon ay inialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa Black Ink Battlefield. Sa loob ng libu-libong taon, wala siyang pinagsisisihan. Dapat ay namatay siya bilang human race sa halip na mamatay bilang Black Ink Disciple. Kung hindi nagsinungaling si Luan sa kanya, ang tanging paliwanag ay hindi alam ni Luan ang lahat ng plano ng Black Ink Clan. Ang kanyang gawain ay sumama kay Yeming sa Divine Spirit Ancestral Land at gisingin ang Black Ink Giant Spirit God. Ang gawain ng 8th grade dito ay gamitin ang soul clone ni Mo para sirain ang territory barrier at masira ang pasukan. Walang saysay na ituloy ang bagay na ito ngayon. Ang higit na ikinabahala ni Yang Kai ay kung ang nagising na Black Ink Giant Spirit God ay hindi ang lugar na ito,
saan ito pupunta? Nang hindi man lang nag-isip tungkol dito, alam ni Yang Kai na dapat ay napunta ito sa Spatial Territory, na siyang larangan ng digmaan ng human race at ng Black Ink Clan. Kung pupunta ito roon upang hawakan ang kuta, ang lahi ng tao ay walang kapangyarihang lumaban, na magbibigay daan sa kanila na makipagtulungan sa isa't isa. Hindi napigilan ni Old Ancestor Xiao Xiao. Sa isang kisap mata, naunawaan ni Yang Kai ang lahat. Hindi nang ahas na magantala, mabilis niyang sinubukang aisil ang napinsalang territory barrier at palakasin ito. Gayunpaman, nang siya ay kumilos, isang marahas na puwersa ang biglang dumating mula sa kabilang panig ng hadlang at pinalipad siya. Halos lumawa ang mga mata ni Yang Kai sa kanilang mga socket. Paanong hindi niya malalaman na ang Black Ink Giant Spirit God ay dumating na sa Black Ink Battlefield? Tanging isang makapangyarihang master lamang ang makakapagpadala ng ganoong kalakas na pag-atake. Sa oras na marating niya muli ang bungad, ang nakita niya sa kanyang harapan ay naging sanhi ng kahit isang taong may ganoong katatag na puso ay nawalan ng pag-asa. Ang territory barrier ay ganap na nawasak, at mula rito, mararamdaman ang aura ng isa pang Great Territory. Nararamdaman pa ni Yang Kai ang magulong pagbabago-bago ng enerhiya mula sa kabilang panig, na siyang paghaharap sa pagitan ng mga master ng human race at ng Black Ink Clan. Mula sa sirang territory barrier, isang malaking kamay ang dahan-daang nagunat, at isang malakas na puwersa ang walang ingat na nagpalawak ng agwat. Sa napakalaking kamay, gaano man kahusay si Yang Kai sa Space Principle, hindi na niya ito maarang muli. Ang pasukan sa pagitan ng Spatial Territory at Wind Mist Territory ay ganap na nawasak. Sa susunod na sandali, isang matipunong figure ang biglang lumitaw mula sa pasukan, ang kanyang katawan ay napuno ng aura ng isang feudal lord, at mayroon siyang dalawang sungay sa kanyang ulo. Nakita niya kaagad si Yang Kai na nakatayo sa gilid at ngumisi ng masama. Ang swerte ko, talagang may lahi ng tao dito. Pagkasabi nito, sinugod niya si Yang Kai. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit ay may malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata at nabaligtad ang kanyang paningin nang makita ang isang walang ulong bangkay na may dugong bumulwak mula sa leeg nito. Ang feudal lord na ito ay naguguluhan, naramdaman lamang na ang bangkay na ito ay napakapamilyar. Biglang napagtanto. Hindi ba ito ang aking katawan? Kudlit. Hindi maintindihan ang nangyayari, mabilis na lumubog ang kanyang kamalayan sa kadiliman. Pagkatapos niya, mas maraming Black Ink Clan Cultivator ang dumaan sa territory barrier at sumugod sa Wind Mist Territory mula sa Spatial Territory Battlefield. Hawak ang sibat sa kanyang kamay, naging malamig at mahigpit ang ekspresyon ni Yang Kai. Gamit ang kanyang Great Unrestrained Spear Technique, ang Asher Dragon Spear ay nag-transform sa isang kalangitan na puno ng mga spear image at bumaril patungo sa Black Ink Clan na nagmamadaling lumabas mula sa territory barrier. Iba-iba ang lakas ng Black Ink Clans na ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang malakas. Sa pagharap sa pagpatay kay Yang Kai, halos wala na silang lakas para lumaban. Nalampasan na ang territory barrier, at hindi na mabitag ng Spatial Territory Battlefield ang Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay halatang walang intensyon na makipaglaban hanggang kamatayan sa human race, sa kontrol ng Black Ink Giant Spirit God sa pasukan ng territory barrier, maaari silang makalabas sa Spatial Territory. Noon lamang maipapatupad ng Black Ink Clan ang kanilang susunod na plano. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang pumatay hanggat kaya niya kapag lumabas sila. Mag-isa siyang nakatayo sa harap ng pasukan ng territory barrier, ang sibat sa kanyang kamay ay kumikislap pabalik-balik, na nagiging mga tuldok ng liwanag ng bituin. Isa-isang nagmadaling lumabas ang mga miyembro ng Black Ink Clan sa pasukan ng territory barrier, namamatay bago pa man nila makita ang tanawin ng Wind Mist Territory. Isang lalaking may hawak ng tarangkahan, 10,000 kaaway ang hindi makatakas. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya kayang patayin silang lahat. Mula sa pasukan ng territory barrier, ang hukbo ng Black Ink Clan ay patuloy na sumugod palabas, na tila walang katapusan. Malinaw na napansin ng Black Ink Giant Spirit God ang abnormalidad dito, at ang higanteng kamay sa pasukan ng territory barrier ay ilang beses nang sinubukang hulihin si Yang Kai, ngunit ngayon na binabantayan nito ang Spatial Territory, maaari lamang nitong gamitin ang isang kamay para tumawid sa territory barrier, kaya hindi nito nagamit ang buong lakas nito. Sa tuwing susubukan nitong umatake, halos hindi ito maiiwasan ni Yang Kai. Parami ng parami ang mga master ng Black Ink Clan na lumitaw, na nagpapahirap para kay Yang Kai na patayin sila ng mabilis. Noong una, nang makita ng Black Ink Clans na ito si Yang Kai bilang isang mahusay na kaaway, lahat sila ay sumugod para tapusin siya, ngunit pagkatapos na dumanas ng sunod-sunod na pag-urong,
ang Black Ink clans na dumating mamaya ay tila nakatanggap ng ilang uri ng yutod, kaya hindi na sila nag-abala kay Yang Kai at tumakas na lang sa pasukan ng territory barrier. Sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya na pigilan ito, ngunit hindi ito nagawa. Walang magawa, maa-activate lang ni Yang Kai ang kanyang Space Principle, dahilan para maging parang basag na salamin ang espasyo sa paligid niya habang kumakalat ang mga bitek dito. Martial Peak, Kabanata 5480. Ang lahi ng tao ay hindi kailanman matatalo. Sa pagkakataong ito, naging mas madali. Ang mga miyembro ng Black Ink Clan na lumabas sa pasukan ng territory barrier ay madalas na pinutol ng Void Cracks nang hindi man lang kailangang gumawa ni Yang Kai. Paminsan-minsan, may ilan na nakakatakas mula sa mga pag-atake ni Yang Kai. Ang Void Mirror ay isang secret technique na naintindihan ni Yang Kai noong nakaraan sa kanyang pakikipaglaban sa Black Ink Clan, kaya ang paggamit dito ay ang pinakamahusay. Maaaring hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ng secret technique na ito, ngunit mas mataas ito sa mga tuntunin ng saklaw. Sa ganoong secret technique na naghihintay sa labas ng entrance ng territory barrier, lahat ng Black Ink clans na nagmamadaling lumabas dito ay lalakad patungo sa isang bitag. Ang Black Ink clan sa ibaba ng Feudal Lord ay karaniwang masisira kapag nakipag-ugnay sa mga special na luhang ito. Bagamat mas malakas ang mga Feudal Lords, naputol pa rin sila ng maliliit na special tiers na ito, at ang Territory Lords lang ang makakalaban sa mapanirang kapangyarihan ng Void Mirror. Sa kasalukuyan, ang lahat ng Black Ink Clan's Territory Lords ay innate Territory Lords na ipinanganak mula sa Black Ink Nest, at ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa pinakamataas na 8th grade human race. Wala pang isang oras, ang pasukan ng Territory Barrier ay napuno ng mga bangkay ng Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan na pinatay ng Void Mirror ay mahirap kalkulahin. Maging ang dalawang Territory Lords ay pinatay ni Yang Kai sa sandaling lumitaw sila. Gayunpaman, ito na ang limitasyon ni Yang Kai. Parami ng parami ang Black Ink Clan Cultivator na sumugod mula sa pasukan ng Territory Barrier, at ang Void Yang Mirror ay nasa bingit din ng pagbagsak. Si Yang Kai ay maaaring gumamit ng isa pang pag-atake, ngunit sa sandaling ito, siya ay kinubkob ng 5 Territory Lords. Umaasa sa kakayahan ng kanyang Space Principle na lumitaw at mawala ng hindi mahuhulaan, bagamat siya lamang ang hindi katugma sa pinagsamang puwersa ng 5 innate Territory Lords, nagawa pa rin niyang maiwasan ang panganib sa paulit-ulit. Sa kabilang banda, ang kanyang karunungan sa Spear Technique ay naging sanhi ng panginginig ng Territory Lords sa takot at pawis na pawis. Matapos maunawaan ang maraming Great Daw sa Celestial Phenomenon C at dagdagan sila ng Great Unrestrained Spear Technique, hindi mahuhulaan ang bawat galaw ni Yang Kai, na naging imposible para sa mga Black Ink Clan Territory Lord na ito na ipagtanggol ang kanilang sarili. Matapos magdusa ng ilang pagkatalo at masugatan niya, naging mas matalino silang 5. Kahit gaano pa kahinaan ang ipinakita ni Yang Kai, hinding-hindi sila maghihiwalay at lagi siyang lalabanan sa lakas ng 5. Sinumpa ni Yang Kai ang 5 Territory Lord sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Kung maghiwalay sila, makakaisip pa rin si Yang Kai ng paraan para matalo sila isa-isa. 5 tao ang kumikilos ng magkasama, kahit anong pilit niya, hindi siya mapapantayan para sa kanila. Para sa kadahilanang ito, ilang beses pang ang itinaya ni Yang Kai ang kanyang buhay, na naging sanhi ng kanyang sarili na magdusa ng kaunti. Sa paglipas ng panahon, mas maraming miyembro ng Black Ink Clan ang sumugod palabas mula sa Spatial Territory. Hindi pinansin ng mga miyembrong ito ng Black Ink Clan si Yang Kai at ang larangan ng digmaan ng 5 Territory Lords at mabilis na nagkalat, na wala sa paningin. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng kalungkutan. Alam niyang tapos na ang Spatial Territory. Sa napakaraming Black Ink Clans na nakakalat sa lahat ng direksyon, paano magkakaroon ng anumang lugar para sa human race sa umuunlad na Great Territory na ito? Ang Black Ink Strength ay parang apoy, na may kakayahang mag-apoy sa isang prairie. Kapag nasakop na ng Black Ink Clan ang Spatial Territory at ginamit ito bilang kanilang pundasyon para kumalat sa nakapalibot na Great Territories, walang Great Territory ang makakalaban dito. Ang pangunahing puwersa ng hukbo ng human race ay nasa Spatial Territory pa rin. Hindi mabilang na henerasyon ng mga sundalo ng human race ang namatay sa larangan ng digmaan, at ang libu-libong taon ng pagpupursige at pagsusumikap na ginawa nila ay nabawasan sa wala. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na magkakaroon ng araw ng kapayapaan ang 3,000 mundo. Ang kahihiyan at pagkatalo ay nananatili sa puso ni Yang Kai, pinupuno siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at galit, na naging sanhi ng kanyang mga aksyon na maging mas malupit. Wala siyang ibang gusto kundi ang patayin ang lahat ng miyembro ng Black Ink Clan na sumugod palabas. Samantala, sa larangan ng digmaan ng Spatial Territory,
nakita ang territory barrier na nasira at ang hindi mabilang na Black Ink clan na umaalis sa kanila, ang hukbo ng human race ay nalitaw din. Gaano man kahirap ang sitwasyon noon, ang hukbo ng human race ay walang kakulangan sa determinasyon na lumaban hanggang kamatayan sa Black Ink clan dahil nasa likod nila ang 3,000 mundo, na bawat isa ay isang umuunlad na great territory na karapat-dapat sa kanilang buhay. Gayunpaman, nang tuluyang nawasak ang pasukan sa territory barrier, ang hukbo ng Black Ink clan ay dir-diretsong pumasok. Ang determinasyon at pilosopiyang ito na sumuporta sa kanilang labanan ay bumagsak tulad ng sirang territory barrier. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao sa larangan ng digmaan ang naliligaw. Maging ang Old Ancestor ay napatigil sa kanilang ginagawa. Natulo. Ang human race ay ganap na natalo. Kudlit. Sa pag-iisip pabalik sa 600 taon na ang nakalilipas, pagkatapos magtipon ng higit sa 100 mountain pass at hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon, ang human race ay naglunsad ng napakalaking ekspedisyon laban sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction upang wasakin ang Black Ink clan sa isang iglap at lutisin ang kanilang milyong taon ng mga problema. Gayunpaman, sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay sumalakay mula sa magkabilang panig. Unang natalo ang human race at napilitang umatras sa Northern Pass. Sa pagbabalik, hindi mabilang na mga sundalo ang nagbuhos ng kanilang dugo upang protektahan ang kanilang mga kasama. Kahit na umatras sila sa Northern Pass, sa tulong ng Dragon, Phoenix at ng maraming Divine Spirit, hindi pa rin kayang talunin ng mga natitirang puwersa ng human race ang Black Ink clan, kaya napilitan silang sumuko at umatras sa Spatial Territory. Matapos masangkot sa Black Ink clan ng wala pang 200 taon, ang Black Ink clan ay nalagpasan ang territory barrier at ganap na nakakonekta ang Spatial Territory at Windmist Territory. Sa puntong ito, ang human race ay dumanas na ng matinding pagkatalo. Sa pagharap sa pagsalakay ng Black Ink clan, wala silang magagawa. Paano sila umabot sa puntong ito? Walang makaintindi. Hindi dahil sa walang lakas na lumaban ang human race, ni hindi nila minamaliit ang Black Ink clan, ngunit ngayon, ang Black Ink clan ay dir-diretsong pumasok. Kahit na ang human race ay may mahusay na hukbo, sila ay maaari lamang manood ng walang magawa, hindi mapigilan ang mga ito. Ang hukbo ng human race ay nasaraan ng loob, at hindi mabilang na mga sundalo ang umiyak ng tahimik. Ang Spatial Territory Battlefield, na orihinal na puno ng kaguluhan at kamatayan, ay biglang naging kalmado. Si Aer lamang at ang kanyang kalaban ang nakipaglaban hanggang sa gumuho ang langit at nahati ang lupa, at wala man lang liwanag. Ang dalawang ito ay hindi tumitigil sa pakikipaglaban mula noong una nilang pagtatagpo, at hanggang ngayon, pagkatapos ng 200 taon ng labanan, wala pa ring malinaw na panalo. Sa hitsura nito, tila patuloy silang mag-aaway. Biglang may tumuro sa puwang sa territory barrier at sumigaw. May humaharang sa hukbo ng Black Ink clan. Ang entrance ng territory barrier ay pinalawak na sa malaking lawak, at dahil ang braso ng Black Ink Giant Spirit God ay nakaunat pa rin sa pasukan, ang dalawang malalaking territory ay ganap na ngayong konektado. Nakatayo sa bahaging ito ng Spatial Territory, makikita paminsan-minsan ang tanawin sa kabilang panig. Gayunpaman, hindi nila ito makita ng malinaw, dahil mayroon pa ring ilang spatial turbulence na nakakagambala sa pasukan. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang ang hukbo ng human race sa Spatial Territory ay halos mawalan na ng gana na lumaban, bigla nilang natuklasan na may mga tao talaga mula sa kabilang panig ng Windmist Territory na sinusubukang pigilan ang hukbo ng Black Ink clan. Isa lang ang tao, isa lang. Kudlit. Ito ay isang bloodbath na may milyon-milyong bangkay na nakahiga. Sa kabilang panig ng pasukan, tila pinupuno ng Black Ink blood at Black Ink strength ang buong kawalan. Habang kumalat ang balita, mas maraming sundalo ng human race ang nakakita sa nangyayari sa Windmist Territory. Hindi nila alam kung sino ang taong ito, ngunit alam nila na ang taong ito ay lumalaban ng mag-isa, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pag-atres o pagsuko. Sa kabaligtaran, ang lahat ng mga sundalo ng human race ay hindi maiwasang makonsensya. Ganyan pa rin ang lalaking ito, paano sila nalugmok sa ganoong kalagayan kapag nagsama-sama sila. Sa sandaling ito, ang pagnanais na manalo, na labis na kalungkutan na tila malapit ng mamatay, ay tila pinasukan ng isang kislap, na nagdulot ng init at pagkabalisa ng puso. Sa lahat ng oras na ito, sila ang naging tagapag-alaga ng 3,000 mundo at human race. Nakipaglaban sila sa Black Ink Battlefield at nilabanan ang pagsalakay ng Black Ink clan. Kung sumuko man sila, sino ang makakapidyo sa sakunan na ito? Ang 3,000 mundo ay may kani-kanilang mga sekta, ang kanilang mga inapo,
At sa isang larangan ng digmaan na hindi alam ng mga ordinaryong tao, nakagawa sila ng hindi masisira na linya ng depensa gamit ang kanilang sariling gulugod, laman, at dugo, na nakataas sa langit. Kung bumagsak sila, guguho ang langit. Ang lahi ng tao ay hindi kailanman matatalo. Biglang may nagtaas ng mahabang espada sa kanyang kamay at sumigaw ng buong lakas, umalingaw-ngaw ang boses sa siyam na langit. Ang apoy sa kanyang puso ay ganap na nag-alab sa dagandong na ito at nagsimulang mag-alab ng mabangis. Ang lahi ng tao ay hindi kailanman matatalo. Sunod-sunod na sigaw ang umalangaw-ngaw sa isang agos na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng universo ng husto, na nagbabantang wawasak ang mundong ito. Ang orihinal na Nazaron ng loob ay biglang tumaas. Ang Black Ink Giant Spirit God na nagbabantay sa pasukan ng Territory Barrier ay orihinal na tinatamasa ang pagkawasak at kawalan ng pag-asa ng hukbo ng human race na may malaking interes. Nakita na niya ang pagbabago sa moral ng human race, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito noon at bigla na lang itong naging kawili-wili. Tulad ng pag-iisip nito kung dapat ba itong magdagdag ng panggatong sa apoy at gawing mas desperado ang human race, talagang kinuha nila ang fighting spirit na kanilang tinalikuran, at mas mataas pa ito kaysa dati. Ang Black Ink Giant Spirit God ay natigilan saglit bago bahagyang sumimangot at inikat ang ulo upang tumingin sa labas ng pasukan ng Territory Barrier. Ang mga mata nito ay tila tumusok sa kawalan nang makita ang figure ng tao mula sa Wind Mist Territory na nakikipaglaban sa Territory Lords. Dahil ba sa taong ito kung kaya't ang hukbo ng human race ay sumailalim sa isang malinaw na pagbabago. Galit na galit ang Black Ink Giant Spirit God. Kung alam nito na mangyayari ito, hindi na sana ito magsisikap na patayin siya sa Divine Spirit Ancestral Land. Hindi alam ng mga sundalo ng human race kung sino ang humaharang sa Black Ink Clan mula sa Wind Mist Territory, ngunit paanong hindi alam ng Black Ink Giant Spirit God. Hindi lamang ito malinaw sa sitwasyon doon, maging ang 9th grade old ancestors ay malinaw na nakikita ito. Ang pagbabago sa moral ng hukbo ay yumanig din sa puso ng mga masters ng 9th grade. Walang inaasahan na isang araw, ang pagsusumikap ng isang tao ay makapagpapasigla sa diwa ng pakikipaglaban ng buong lahi. Kahit na sila ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, sa sandaling ito, tila sila ay naging mas bata, isang mainit na dugo na kumukulo sa kanilang mga puso. Masigla pa rin ang mga kabataan. Biglang sabi ng isang 9th grade old ancestor. Oo, sa gayong kabataan, ang sangkatauhan ay may pag-asa. Kailan pa tayo hindi naging bata? Sa kasamaang palad, ang mga taon ay nawala ang aming sigla at talas. Ito ay hindi lamang ang paglipas ng panahon, kundi pati na rin ang mabigat na pasanin ng sekta at ng lahi. Paano sila maglakas loob na kumilos ng walang pidol gaya noong bata pa sila? Lahat, nangangahas ka bang maging bata at mainitin ang dugo muli? Nakangiting tanong ng pinakamatanda at pinakarespetadong 9th grade old ancestor. Ang 9th grade old ancestor na ito ang pinakamatagal na nabuhay sa ngayon at isinilang sa Puriang Cave Heaven. Marami sa 9th grade old ancestors na naruroon ay hindi pa isinilang, ngunit naabot na niya ang 9th grade. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ang ninuno ng lahat ng masters ng 9th grade. Dapat matagal ko nang ginawa. Mula nang ako ay pumasok sa 9th grade at namamahala sa Black Ink Battlefield, ang aking buhay ay lumalala araw-araw. Kailangan kong isaalang-alang ang lahat ng mabuti, ano ang dapat isaalang-alang. Ang old master na ito ay naghahanap lamang ng kasiyahan at labanan, paano ako mag-aalaga ng labis. Talaga. Huwag masyadong magulo, ang mga kabataan ay dapat kumilos ayon sa gusto nila. Napakawisay-washy niyo lahat, paano kayo masasabing bata ka?